Una nga po, sa creation po, iyan nga pong langit at lupa po. Napakahalaga naman po talaga ng langit at lupa. Sige po, hanggang ngayon, napapakanabangan po natin. Paano po kung wala ang langit at lupa? Wala pong liwanag. Pag wala naman lupa, paano? Hindi naman po tayo maglakad na nakalutang. Hindi naman po tayo mga ibon. Para... First day pa lang po, pinagpala na tayo ng Panginoon. Hindi na po ako nagpapaligoy-ligoy. Sabi ko po, Genesis, kasi ito po talaga ang pagpapala. Napakalaga po ng Book of Genesis. Hindi po dahil sa ito po kauna-una pong verse ni Kuya Leo, pero talaga po pag-aaralan po ninyo, napakaganda po ng Book of Genesis. Napakaraming aral po na matututunan natin. Dahil 6 na araw po, bago tayo lalangin ng Panginoon Diyos. Ginawa muna ng Panginoon. Kung iisipin po ninyo, pag-aaralan po natin, pagbubulay-bulayin, talagang ako po sa tunay lang po, wala pang tulog. Sabi ko, Lord, kayo nang pumbala para hindi naman nakakapakinig. Ay mamatutunan naman po sa akin. Isipin po ninyo, bakit tayo sa ik-6 pa bago nila ng Panginoon, Ibig sabihin, inihanda na muna po niya, yung ating pong, kung pagasapan yung ating makakainin, hindi po ating gagalawin, mga puno, gaya nga po ng langit, bituin, buwan, di nga po, ginawa nga po yan ng Panginoon, sabi nga, nagbigay ng liwanag, di nga po, napakahalaga po ng liwanag, dahil po kung walang liwanag, paano po tayo mag-preach dito? Ang hirap po, di po ba? At nais ko po sana kayong magsitayo muna. Okay lang po. At kayo po'y pumikit. Pumikit po, sabay-sabay tayo. Yan po, nakapikit na. Walang ha. Sige po ha, walang gumulat. Sige po. Magsimulat na po kayo. Di ba? Hinahanap niyo yung liwanag, Hindi po ako liwanag, ang Panginoon po ang liwanag. Siya po nagbibigay sa atin ng liwanag, Ano po tayo makapag-worship kung walang liwanag, Napakahalaga po talaga. Salamat po sa inyong pakikisa. Ito po, isa para sa Panginoon. Ayos lang po ba? Ayos patro na. Ito ako magtitinda. Ang pangalawa po ng the second day po ay kalawakan ng tubig. Kalawakan ng tubig. Napakalaga po talaga ng tubig kasi nga ang tubig ay buhay. Sabi nga po ni Lubert, ito po ay cleansing, cleansing, napakalaga po yan, Gaya po ng ulan. Kung walang ulan, paano po maano mga puno, mga halaman, Paano matitilig yan, Mga talaga napakahalaga, Talaga po iisipin mo yung mga gawa ng Panginoon ay talagang pinaghanda niya, Hindi niya inuna yung tao. Inuna mga matay. Tama si Kuya Manong, Kaya, blessed na talaga tayo sa Genesis pa lang, Padalawa pa lang po yan. Ang patatlo po, sibula ng damo ang lupa, siyempre po, yan po mga lunti ang halaman, mga puno, hindi ka po, napakalaga po niya kung walang puno, yung hangin po, hindi ka po Kaya napakadali po kung iisipin nyo, napakatalino po ng Panginoon talaga, Hindi niya inuna ang tao, inuna muna yung pangangailangan natin. Gayon tayo niya kamahal. Di ba po? Amen po ba? Okay lang po ba? Huwag niyo ang isipin na pang bata ito. Talagang ito po ay nakatala po yan, Book of Genesis po, Amen. Magkamaroon daw po sa pang-5 magkakaroon po tayo ng tanglaw, Tanglaw ng maliit at malaki po, ng gabi at ng araw, kung iisipin mo po kung paano niya pinagbuklod, yan po ay puro nakasaysayan,
Hindi po yan inimbento, yan po talaga yung ano. Kaya hindi po dapat tayo makakalimutan sa kasaysayan na. At sabi nga po sa kanta, bibigyan ko kayo ng konting pagising ano. Di nalilimutin, pahinanang kasaysayan, kung paano pinalingan ng Diyos na mapagpala. Ngayon sa ating awit, handog kay Jesus ang tinig, buhay natin na bago, biyayang handog ni Kristo. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako narito pa. Hindi ka ba nagtatanong saan umugod ang lakas sa nagaang panahon? Basta tayo'y sama-sama, Kristo ang magbubuhos. Habang tunay nasa langit, di tayo mabibigo. Harapin ang bawat hamon, bawat ang aral ng kahapon. Nagkakila ang katapatan ng Panginoon. Hangga po, bless na po siguro kayo bago umuwi ako. Analyze po natin yung kanta, di ba tayo magtataka? Pira yan, narito. Nagpe-preach ako. Na dating manginginom. Sabi ko ni Pastor, isa ako diyan sa ano eh. Namamato ako dyan. Pero talagang ang galing ni God. Wala ako binago. Pero alam ninyo, ang pagsubok lagi nandyan, hindi lagi blessing. Sabi nga po, may pagpapala, may pagpapalo na yan. Huwag po kayo makakalimot kasi alam niya ng Panginoon eh, kung yung ating mga ginagawa eh. At sabi nga, si Satan nga po ay sabi sa Book of Job, siya po ay lagi na yan. Panaaw. Hindi dahil tayo Kristiyano, puro blessing matatanggap natin. At yan ay ramdam na ramdam ko. Maging sa pagtitinda ko, sa bahay, nadyan lang yan. Oh, sa bahay na! Ay, dito eh, narito yun. Ayaw niya tayo ay magpupuri sa Panginoon. Gagawa siya ng paraan. Hindi po kayo ha. Ay kaya sabi ko po yung Satan po. Talagang ganun po yun. Gagawa po siya ng paraan. Alam po ninyo, sabi nga naman po ay bukalan, panglima po, bukalan ng sagana ang tubig. O di ka po, sabi ko nga sa inyo, napakalaga ng tubig. Ano, sabi nga ni Pastor, talaga ito si Peter Randy, lagi yung hayop, hindi maiwan-iwan. Eh napakalaga naman po, talaga, sabi nga yung isda, mga isda po, kung walang mga isda, ano kakainitin natin, ano? Masarap kaya ang isda, no? Sino kung lulunod doon, kung walang isda? Diga po, niluwal ko siya. Oo, di ba? Joke lang po yun, ano po. Talagang napakalaga po. Kung iisipin nyo yun, ibinigay na ng Diyos sa ating lahat. Lahat na. Tama. So, ito na. Nasa inyo na. Ano pang gagawin ninyo? Ibigay na. Lahat. Ayan po ay nasa Book of Genesis sa verse 29. Mamaya, ayan ako po sa inyo. At sabi nga, ito nga po yung pinakamahalaga, yung kinirate niya. Tayo po mga tao. Tayo po ay special sa Kanya. Ay siya po ang creator, siya po ay, yun nga, napakahalaga po natin mga tao. Talagang mabibilis ka kung iisipin mo. Mula first day hanggang 6th day na tayo nilalang niya ay siya ay nasiyahan. Alam po, hindi naman po lagi sa kasiyahan. Dumating din nga sa point na ang Panginoon ay nalungkot. Dahil nga, alam mo rin sa Book of Genesis, ano po, ng tuksohin ng serpent. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang demonyo, lagi po yung gumagawa ng paraan, ano? At lagi rin niya lagi nakasunod po sa atin, ano? At sa Panginoon eh, nag-usap sila sa Book of Job. Nag-usap sila. Tungkol po kay Job, ano? Alam naman po natin na ito, kay San kayo din to.
Gusto ko na ito i-preach, Sir Leo, inom pa. Ayun mga Kuya Leo, kung di kiwala na kayo, Pastor, di Kuya Leo, wala ako sa harapan ninyo. At wala na siya pulugan nyo. Salamat po sa inyo. Talagang blessed na blessed po sa inyo. Ang buhay po ni Job, ay paakyawan ko lang po ito, no? Ang buhay po ni Job ay masasabi po natin na siya ay masakana ang buhay niya, no? At siya po ay lagi nagpupuri sa Panginoon, ano? At sabihin na natin na may magandang buhay na ating kagaya po dito sa siya mayaman po, no? Walang talagang ayaw gumawa ng makakasama sa Panginoon, no? Yan po ang ni Job po, no? At sabi nga po siya ay may 10 anak. 7 lalaki at 3 babae, no? At meron din po siyang 7,000 tupa at 3,000 kamelyo. Kamelyo, no? Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Joke lang po. Yun nga po. At sabi nga ay meron po siyang 5 baka na magkatuwang at may 500 babaeng asno, no? 500 baka at 500 babaeng asno, no? Ibig sabihin po, yung buhay po ni Job ay masagana, no? Pero dumating po sa time niya na sinubok po siya ng Diablo. Kasi po, nag-usap nga po ang Panginoon at sa itong si Satanas, ano? Sabi, kaya naman yan pinagpapala mo lamang kumbaga sa kawan lahat ng karamihan naranasan po ni Job, ano? Sabi, bigyan mo nga yan ng halimbawa ng problema, ewan ko lang, may pagpupuri, papayakan niya ng mukha. Yan ang sinabi ni Satanas, sa Panginoon. Kaya sabi naman ng Panginoon, ay nasa iyo na. Kasi nasa sanlibutan bahala ka na, huwag mo lang aalisan ng buhay. Ibig sabihin talagang mahal na mahal ng Panginoon, si Job, mahal na mahal na. Pero dahil siya nagtiwala, alam niya bilang anak niya, na hindi siya pagkakaano po ni Job, yung karakter po ni Job, alam ng Panginoon, tiwala siya. Napakalaking bagay po na tayo pagtiwalaan ng Panginoon, Kaya po natin, mga mananampalataya, Napakalaki pong bagay na tayo pinagkatiwalaan. Kaya nasabi ko nga po sa sarili ko, talagang ako'y blessed na ako'y narito po sa baptismo, sa bilang Kristiyano. Pero hindi po ako perfecto. Marami rin po akong, kumbaga sa kuwaning, siyempre lagi may mahuusip pa rin sa atin. Sabi ko natin hindi tayo perfecto, Pero yung blessing po, nung simula nung ako'y nasa Panginoon, ay napakalaking bagay po, Kahit paano, nakakatinda ako, marami na tayong mga bayarin. Blessing pa rin yan. Sabi nga ni Pastor, ganyan lang ang negosyo Up and down, sabi din ni Dr. Bertano. Hindi lagi po lagi sa gana. Yan po lagi ang tatandaan po natin. Ano ba? Sige po. Ito po, magbabasa muna po ako ng konti po, sabi po, unang pagpapala, ang pasimula ay nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis. Ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Ano po? Sabi nga po ay ang liwanag ay ginawa niyang araw at ang gabi ay kadiliman. Kaya nga yung sabi ko sa inyo ay napakahalaga po ng liwanag. Pero po, yun po, bukas po tayo sa Genesis chapter 3 verse 3. At po, basahin ko.
Datapuat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain, niyaon, huwag ninyong ipuwin, baka kayo'y mamatay. At verse 4, at sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. At verse 5 po, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain, kayo'y madidilak nga ang iyong mga mata at kayo maging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Ayan po. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Lagi nga po ang si Satan po ay laging gumagawa po ng paraan. Ang inaano ko po dito, bakit po inilagay doon po sa gitna yung pong bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ay sinabi ng Diyos mo kang kakain o huwag ninyo ipuin, baka kayo ay mamamatay. Yun nga po, siguro kung pag-iisipin po natin bakit inalagay ng Panginoon Diyos doon po sa gitna, yun po ay isa pong blessing po na magagawa na natin lahat ng bagay. Hindi na po tayo maghihirap kasi nandun na po lahat sa halaman po, sa halaman ng Eden po, iniisip ko po bakit sa gitna, siguro kaya po gayon, ay para madali natin matandaan. Kasi kung sa sulok nga, ay kung nasa gitna, madali pong tandaan. Pero natukso po rin tinukso po rin ng asin. Kasi kung naka-center, madali natin matatandaan na hindi dapat kainin yung bunga ng punong kahoy. At sabi rin nga po, dapat kung hindi nang kasala si Ebat Andan, ay hindi na tayo magbubungkal. Po. Pero dahil sa nagkasala nga, ay kaya ngayon tayo ay nakihirap pa din. Pero hindi naman po yun. Ang doon siyempre kailangan natin magsikap. Kung gusto natin mabilis po sa buhay natin, ay talagang tayo ay magsikap. Kahit ano mo pong hirap yung ating pinagdadaanan, kasama po yan. Kasama po yan sa ating buhay. At ang pinakamalaga po ay tayo hindi makakalimot po sa Panginoon Diyos. Yan po yung mga blessing na dapat po nating tatandaan po. Tayo po ay magbukas sa Deuteronomy chapter 28. Verse 1. Ito po. At mangyayari kung iyon didinggin, magsikap ang tilid ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inutos sa iyo. Sa araw na ito ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa at sa lupa. At sa verse 2, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Aabot sa iyo kung didinggin mo ang tilid ng Panginoong Diyos. Kita po ninyo, talagang sasamahan po tayo ng Panginoon. Kung ang paglilingkod natin po ay talagang totoo, alam po yan ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain po. Ngunit kung hindi po kaya sa Kanya, ay tayo ay papaluin po. Hindi po lahat lagi pagpapala. At magbukas po tayo sa Psalms chapter 1 verse 6. Chapter 1 verse 6. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Yan po. Napakaganda pong pakinggan po. Kung tayo ilalakad po ng tuwid, tayo po nagpupuri sa Panginoon, tayo po ay mabibless po ng Panginoon. Ngunit kung ang ating paglilingkod ay paliko-liko, ay tayo ay mapapahama. Kasi alam naman po natin, wala po akong tinutukoy, mahirap po yung tayo ay sa una lang maglilingkod. Napakahirap po sabi nga, it's beginning, tapos sa huli wala din. Ay nasaan po yung pagpapalaga natin sa Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, ang yaman ko ay ang salita na po ng Diyos. Huwag naman po ako subukin, kaso nga lang ang problema, hindi po naalis. Marami po rin po ang problema, kaso talaga yung pag-awin na ito, yung saya ko po, ng
puso ko, ako'y blessed na blessed. Lalo na sa Panginoon, sa inyo, ako po ay blessed na blessed. Ako'y masayang masaya. Kaya napakaganda po nito, blessing. Ano po, dahil sa blessing, ay ako naman po ay pupuntos. Ano po, sabi nga ay, why is beginning with God important? Important. Sermons, ano mo, para may mailo tayo sa ano. As you spend God each morning, you'll begin to see how His presence can transform your day. You'll find that your respective, yung pong mga pananaw po natin, shifts from the word and stress, one hope and peace. You discover new insight and solution to the challenge your face. Diga po, makakita po tayo ng insight. Makakita natin tayong mga pangarang. Kung tayo po yung nakakaproblema, tuturo po yan ng Panginoon. Kung tayo po yung nai-stress, ibibigay din po ng Panginoon ang kaliwanagan. Napakahalaga po, kaya tayo talaga ay nabibless. Lagi tayong magpurito sa Panginoon po. At sabi nga, why is important to have a blessing? Ito po, it is believed that a blessing can bring good luck, prosperity, and protection, and can help to overcome challenges and obstacles. Marami po tayong challenges na nararanasan po at obstacle sa ating mga buhay. Pero huwag tayong susuko. Iyan na po natutunan ko sa buhay ko. Nung ako po ay talagang sasaliputan, dali ko sumuko. Pero ngayon po, talagang laban lang. Dahil ang pinagugutan ko po ay sa Panginoon. At blessed na blessed po ako. Wala na po makakatalo basta Panginoon po ang ating may music man, bayaan mo lang sila. Basta tutok lang po tayo sa Panginoon at hindi po tayo pababayaan. Lagi po tayo niyang i-bless na po. At second po, blessing can bring hope. Ano po hope? Yung pag-asa po, ano? Encouragement and direction to our families, friends, and others. At ito po, what is the purpose of blessing? A blessing was a public declaration of a favor status with God. Lagi pong Panginoon ang ating unahin. Kung gusto natin ng pagpapala. Huwag po tayo sa tao titingin. Dahil alam naman po nyo ang tao, pag tao tayo nagkatiwala, ay malamang, minsan ay talagang nababakli. Yung pangako, nababakli ano po. Pero pag ang pangako ng Diyos, ay hindi po talaga mababalik. Ano po? Kaya lagi po tayo nakatuloon. Ano po? The blessing power of prosperity and success to blessing serve as a guide and motivation to pursue the course of life. Kaya nga sabi ko, in the beginning is a blessing and the also is a blessing. Kaya napakalaga po ng beginning kasi sa una lang po talaga, tayo ay pinagpala na. Sa Book of Genesis, talaga tayo ay pinagpala na. Kaya napakahalaga po ng tayo po ay nagbabasa ng Biblia. At kung hindi naman po tayo, nagagayad po tayo ng Holy Spirit po, para ituro po yung ating mga sasabihin po, At balik po tayo kay Job. Nawawala po tayo kay Job eh. Buksan po natin sa Job 2 verse 7. Ayos lang po ba kayo? Medyo nagtagal na. Ay pag na po ninyo, talagang ako po ay nabibless. At ako ay nakakapagbahagi po ulit ng salita ng Panginoon. Yep. Job chapter 2 verse 7. Ito po. Ito po. Sa gayoy, umalis si Satanas
mula sa harapan ng Panginoon at pinagsibulan si Job ng mga sasamang bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang uyo. At itutuloy ng ulo nito para magkameron po tayo ng insight. At kumuha siya ng isang bibingka ng palyok upang ipangkayod ng langit. At siya'y naupo sa mga abo. Na magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, na mamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat, itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano ang tatanggapin? Ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Yan po, napakaganda po ng mga talata po yan. Sa karangyaan po ng buhay ni Job, ay siya po ay sinubok. Pero yung pagpapuri po niya sa Panginoon, yung pagsamba niya, hindi po siya bumitaw. At yan po ay nalalaman ng Panginoon. Dahil talaga ang lakas ng loob ng Panginoon, sige, gawin mo, Satanas. O, kita nyo, ano nangyari kay Job? Hindi, yung mismong asawa na, yung babae, ay idinadaon siya, itakwil mo ang Panginoon. Hindi ginawa yon ni Job. Kaya napakalaki po mga pagpapala ang binigay sa kanya ng Panginoon. Ano? May mga damalaw po sa kanyang mga kaibigan, siya naman ay dinadamayan, ay nalaman nila yung kalagayan ni Job, ay hindi siya bumitiw. At iyon po ay nakita ng Panginoon. Ano? At sa pangyayari po yun, nung siya nag-abol-bukol, ang alam ko doon, fiksa eh. Kasi ang sinabi, may langit eh. Hindi ko lang po sure kung talagang fiksa yun. Inano ko lang po, binulay-bulay ko lang kung fiksa nga yun. Kung fiksa yun, ibibigyan ko po ng toyo. Joke lang po yung toyo, alam po yun ninyo. Pero dahil ang si Job po ay talagang ayaw niyang gumawa ng masama at kita naman ninyo, hindi siya tumalikod. Dinubli pa po yung pagpapala na binigay ng Panginoon. At yung pong mga nawala sa kanya, gaya po ng mga 700 tupa, ay dinuble. O 7,000 plus 7,000 is 14,000. Ano po, dinuble. Yung mga baka, aslo, dinuble po ng pagpapala. Ano? Kaya wag po kayong, sabi nga dito, doon sa encourage. Kaya pag ako po ay nagbabagay sa inyo ng salita, talagang ini-encourage ko po kayo na talagang Panginoon lang po. At sabi nga, si Satan nga ay manik-manaw na diyan lang, ay huwag tayong bibitiw. Kung ano nasimulan natin dito sa simbahan na ito, patuloy tayo. At nakita mo naman po natin, doon nga sabi sa insights, ay gaya po ng mga plano ng ating butihin ng pastor, ay at yan naman ay gagabayan ng Panginoon. Ayan, every Monday around o'clock prayer. Blessing din po sa atin yan. Kasi kung makikita po ng Panginoon na halos tayo tumatawag sa Kanya, bakit hindi? Talagang pagbibigyan tayo niya. Kasi sa mabuti yung ating pag-ano sa Kanya eh. At ito po ay para sa Kanya, para tayo dumami. Yan, multiply. Nakalagay niya sa Book of Genesis, multiply. Kagaya nga po ng mga isda, o mga pananim, o tayong mga tao, pagpalaan natin. Ano po, ay blessing po yan. Yung nga lang po, medyo mahirap ang buhay. Kaya nga sabi ko kumisis hanggang 3 lang. Hindi ko na, okay na ako eh. Baka may lumabas pa eh, may isa pang kasi ulo. Ay okay na ako, napaka po kapag po ninyo yung beginning. Beginning is a blessing. Kaya yan sinabi ko sa inyo, beginning is a blessing. Yung mga punong kahoy, yan dapat hindi po natin yung talagang sinisira, illegal lagi. Yung pagkain, dapat po yung pinapalagan natin, huwag po natin basta itatapon, At napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Ako ay natutuwa at ako po ay nabe-bless at ako tinanggap ninyo sa simbahang meron po tayo. At nakikita ko po yung mga plano. At ako nga sabi ko nga sa inyong buhay ko, ako yung napakahiyain eh. Pero dahil sa Panginoon, ako ay nabe-bless ko. At lahat po ng gusto ko sabihin ay sasabihin ko.
Dahil ito po ay isa pong uri ng pagpapala. Hindi naman po tayo mayaman. Ay yung salita po ng Diyos, nawa po ay lagi po ang gabayan ako ng Holy Spirit. At hindi lang po ako, pati po kayo. Sana po ay lagi po kayong pagpapalaan din po ng Panginoon. At pag po kayo makakalimot, na sabi ko nga sa inyo, ay hindi po laging pagpapala ang mararanasan natin mga Kristiyano. Kasi nga, yung nga pong ating kaaway ay sa aking mga nabasa ay lagi po siya nakasunod. Kahit nga sa Panginoon, sukat mo pala yung tanong ng Panginoon dito si Satanas. Diba sa Book of Job, sabi ni God ni Satanas, o nakita ko ba yung aking anak na si Job? Siya isang tao matuwid. Kaya nga sinabi ni, tingnan ko nga, o ano nangyari kay Satanas? Pahiya siya. Dinoble ang pagpapala. Ano po? Gayon po, kung tayo lagi po ay susunod sa Panginoon, kaya higit pa sa anumang pagpapala ang mararanasan po natin. At hanggang dito na lang po. At praise God po. At huwag po lagi po tayo makakalimut sa Panginoon. Ano po? Purihin ng Panginoon at nawa po Panginoon ay gabayan niyo po sila sa kanilang pag-uwi. At laging nyo pong i-bless. Salamat po. At nawa po ay sa kunti ko pong pangangaral ay sa pag-uwi nyo ay may babaunin kayo na natutunan. At ang papuri ay sa Panginoon. Amen.